pag-usapan natin yung tinatawag na triumph of life. Ito po yung nung si Jesus ay mabuhay muli. At siya, pag makita nyo ito, yung medyo maliwanag yan, ito po ay may sara po ito dito. Sa mga ibang picture, may sara dito. Pero nung umagang yaon, ay pumunta ang mga alagad ni Jesus. Isa na sa kanila si Maria Magdalena at saka ibang Maria pa. Nakita nila na wala na ang bangkay na nakalagay doon. At may anghel na nagpakita sa kanila. Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus, sabi niya, kung hinahanap nyo si Jesus ay wala na sapagkat nabuhay na. That's the triumph of life. Bakit sa umagang ito ay medyo malalaki ng konti itong mga pag-usapan natin. This is what we call a sermon of the resurrection of eternal life of Jesus Christ. Ito ang maririnig nyo ngayon. Puyatan ko ito para i-explain ko lang na maigi sa inyo kung paano na si Jesus ay nabuhay. Magic ba yun? Hindi. Kaya sunod tayo. At ito ang resurrection na tinatawag o pagkabuhay muli ni Kristo Jesus, ito ang tinatawag natin na bato o di kaya cornerstone. Mahirap i-Tagalog yan. Ito ang pag-asa ng mga Kristiyano. Because when Jesus Christ died and rose again, that is our cornerstone. Kung baga sa bahay, yung pinakamatinding buhos ng simento sa haligi ng ating mga bahay. Amen? At sabi dito na kung si Jesus ay hindi nabuhay, wala rin tayo rito. Wala rin ang kabuluhan ng ating mga ginagawa, pupunta-punta sa church, pero hindi nabuhay si Kristo, useless lang. Kaya ang kadahilanan kung bakit narito tayo sa lugar na ito, sa umagang ito, it is because Jesus once died and on the third day, He rose again. Sabi yung si Pastor Mac kanina, maraming mga nabuhay, pero isa lamang. Maraming mga namatay, pero isa lamang ang nabuhay. Sino yun? Si Kristo Jesus. Sa mga Muslim, they have their prophet. Sabi nila si Jesus ay prophet. Pero namatay yung prophet nila, si Muhammad, hindi nabuhay. Yung sinasabi nila na prophet natin, na kilalang kilala rin maski sa libro ng Quran. Na kung tawagin Isa, ibig sabihin Jesus, ito po ay namatay, ngunit nabuhay uli. Kaya may kabuluhan ang ating ginagawa sa mundong ito. Kaya huwag niyong sasabihin, bakit ka pumupunta naman sa Humphrey? Baka sakali totoo yung sinasabi nila. Ngayon, sasabihin ko sa inyo na totoo na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ngunit, hindi hanggang siya lamang doon sa libingan, siya po ay nabuhay. Amen? Ewan ko kung meron akong post sa aking Facebook kahapon, the resurrection cover-up. Alam nyo ba na mas marami sana ang mananampalataya kay Jesus? Ngunit, alam nyo, mga Hudyo, mga Romano, mga
Parisios at iba pa sa Israel ay nung malaman nila, nag-report ang mga sundalong ito na nagbantay dito sa libingan ni Jesus. Tinakpan ito ng bato. Alam nyo, yung bato ay hindi pwedeng alisin ng isang tao lamang. Yung mga nagbabantay doon ay nung dumating ang panahon na lalabas na si Jesus, yumanig o kaya lumindol at yung bato yun ay gumulong pabukas at doon lumabas si Jesus at nakita ng mga sundalong Romano. Iba sa kanila, nakataka na lang. Wala silang magawa. At alam nyo, kinabukasan nung nag-report sila sa kanila, sa mga matataas na opisyal ng Romano at mga mga Parisio, nag-report sila. Alam nyo ginawa nila? Uso na rin pala noon ng lagayan. Sabi niya, kung ano yung nakita nyo, huwag nyong sasabihin maski kanino. Sabihin nyo na ninakaw siya. Tingnan mo ha. They covered up. At sabi sa Biblia, nagbigay pa sila ng gantimpalang, I do not know if it is money. Yes, it might be money, gold, something like that. Huwag na lang kayong maingay. That's the resurrection of Jesus Christ na tinakpan ng mga Parisio, mga sundalong Romano at mga opisyal para hindi lamang sila mapahiya. Pero pahiyang-pahiya sila sapagkat yung sinasabi nila na namatay at ninakaw, buhay pala. At alam niyo, dito sa ating nakasulat dito, kung hindi nabuhay si Jesus, wala nang kahulugan ng ating pangangaral ng salita ng Diyos. Wala na rin kahulugan yung tinatawag na paghihirap natin na pupunta sa church. Kung minsan pa nga, maski mayroon tayong pupuntahan, inuuna pa rin natin ang pupunta sa church. Diba? Sayang mga yon kung hindi nabuhay si Jesus. Kaya dito, salamat sa Panginoong Jesucristo, nabuhay nga natutuo. Hindi siya namatay, ang propetang ito, sa hindi nanatili sa libingan. Siya ang tinatawag na buhay na tagapagligtas. Alam niyo, lahat ng mga relihiyon sa mundo, marami sa kanila ay hangad din nila ng kaligtasan. Alam niyo ba yun? Maraming mga relihiyon, isa na dito ang mga Muslim, they want also to be saved. Pero they do not know what's the way to be saved. Sabi ng mga Muslim, magpagkabait ka lang. Paano kung hindi ka nakapagpakabait bago kang mamatay? Impyerno ka pa rin. No one among religions who can explain that salvation is free. Salvation is someone prepared or did by somebody na si Jesucristo para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Di ba? That's the triumph of life sa atin na nakakaalam. Gusto nila pero hindi nila alam i-explain kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Biblia, tayo lahat alam ko naman na tumanggap tayo kay Jesucristo sapagkat si Kristo lamang ang makakapagbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi hinahanap ang mga matitino para pupunta sa church. Hindi hinahanap ang mga magpakabait muna bago pupunta sa church. Pero you come to Jesus, punta ka kay Jesus.
kung sino ka man, anuman ang kalagayan mo sa buhay, sapagkat hindi tinitignan ng Diyos yung presente na kalagayan mo. Gusto niya lamang tatanggap mo siya. Ito po ang ating ipinapangaral. Meron tayong mga laging nababasa dyan na Jesus saves. Si Hesus Kristo ay nagbibigay ng kaligtasan. Susunod. Alam niyo kung bakit natin sinasabi na si Kristo ay buhay? Sapagkat nung pinuntahan ng mga disipulos niya, wala na siya ron. Wala na siya. At doon sa kanyang libingan, alog-alog na wala ng laman. Alam nyo, maalala ko nga pala doon sa, kung nakikita yung mga presentation ng mga marami na dati kasi walang walang kabaong noon. Hindi kagaya ngayon. Ang tao pag mamatay noon during the times of Jesus, binabalot po yan, pero pinupulutan na puro puti po yan. At merong ilalagay na isang panyo na malaki sa tabi niya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin sa mga Hudyo nito, pero parang isa sa mga alituntunin nila o sinusunod para sa kanilang mga patay. Kaya nilagyan ang isang panyo sa tabi ni Jesus. Yung mga pambalot sa katawan ni Jesus, naiwan na sila doon kasama yung nakabalot. Alam nyo ba kung bakit yung kasama yung mga pinambalot at saka yung panyo na nakatiklop? Alam nyo ba na yung panyo na nakatiklop ay hindi man nabuksan? Sabi ng marami, which I believe, alam nyo ba sa restaurant, lalo sa mga malalaki na restaurant, bibigyan kayo ng mga plato, kutsara, meron yung mga pampunas, di ba kuman, inilalagay dito. Tapos, pag ikaw ay pinampunas mo yun at aalis ka na, yung kutsara mo merong posisyon nun. Pero kung yung pinampupunas, o di kaya nilalagay natin na pantakip sa harapan, o di kaya sa may hita natin, ay hindi pa nagalaw. Mga waiters, mga waitresses, alam nila na huwag muna nila ililigpit yun. Alam niyo ba yan? Did you ever observe that sa mga malalaking hotel? Pag kumain ka na ay pag yung pamunas, is it pamunas ba tawag doon? Hindi naman mantel yung yun eh. Pag hindi pa nalis, hindi inaalis yun. Bakit? Sapagkat alam nila na yung kumakain doon ay babalik muli. Ang representation nga pala, yung hindi na yung natiklop na malaking panyo ay hindi dinala at hindi ginamit, iniwan ni Jesus. Ang ibig sabihin ni Jesus doon, I will come again. Babalik pa ako sapagkat buhay siya. Alam niyo, yung mga disipulos pagkatapos na nakausap ni Jesus sila at nakita nila si Jesus na nung paakyat na sa langit ay tumataas na ganon hanggang hindi na nila nakita. At sabi ng mga anghel, ang nakita ninyong Jesus, babalik din, kagaya ng pagkakita nyo na dito ay sa lupa ay nawawala. Darating na naman. So, Jesus is coming again. So, hindi naman yun ang main purpose natin.
walang laman na libingan, ito ang proof na siya ay nabuhay muli. Punta tayo sa letter A. Sabi dito, ang libingan ay wala ng karga. Na mababasa natin dito, lumapit ako dahil malabang mata ko, Matthew 28, 5 and 6. John 26 to 8. Mga ito ang mga pruweba na ang libingan ay wala ng laman. Kung ang nag-explain sa inyo ay wala silang patunay sa kasulatan, medyo alangan ka, di ba? Kaya inipon ko yung mga verses. Sabi niya, but the angel answered and said to the women, marami sila, do not be afraid, for I know that you seek Jesus. Who was crucified. He's not here, for he is risen, as he said. Wala na siya rito. Anghel ang nagsasabi nun. Amen? At John 26 and 8, sabi niya, Peter and John saw the empty tomb with the grave clothes lying there, proving Jesus' body was not stolen. Nakita nila na yung mga katunayan na si Jesus ay nabuhay. Punta tayo sa letter B. Mga sundalong Romano ay hindi nila maipaliwanag ito. Kasi yung mga iba ay nawalan ng malay, yung iba nahilo, kasi parang may dumaan na bagyo ayon sa isang sundalong Romano na nakasaksi yung pagyanig ng lugar na yon at gumulong. Yon hindi pwedeng itulak ng 10 katao yung bato. Sapagkat kung pwede, ay madali lang, pwede nilang sasabihin. Nilagyan nila talaga. Hindi lamang nilagyan ng batong pinakasara yung pintuhan ng libingan, kundi sinelyohan pa nila. Alam niyo yung selyo? Kalimitan sa mga yung mga packages natin, huwag niyong tatanggapin kung ma-break ang selyong ito. Ibig sabihin, pag ma-break nun, no single person can ever push that rock in order that they will steal the body of Christ. Wala. Pero nakita nila mga sundalo after that na nabasag na yung selyo. That means Jesus came out from there. Doon mo makita na malit na bagay lamang yun na kapangyarihan na makita po natin na si Jesus ay meron ng kapangyarihan. Kasi sabi sa Biblia, kung hindi niya talaga sana tayo gustong iligtas si Jesus, nung pinapahirapan sa krus ng Kalbaryo, sabi sa Biblia na kaya niyang tumawag ang mga limpak-limpak na anghel para iligtas siya. Pero he did not, because his purpose is that to save humanity. Amen? Kaya Matthew chapter 28 verse 11 to 15, sabi niya, ang mga hepe ng papari o eskribas, sinuhulan ng mga sundalo para magsinungaling sila sa mga disipulos. Na sabi nila, ninakaw ang katawan ni Jesus. If Jesus had not risen, why couldn't the authorities produce his body? Kung totoo sana na hindi ninakaw si Jesus, alam nyo, nung panahon ng mga Romanong sundalo, wala kang maitatago.
kung may kasalanan ka sa kanila, maski saang butas ka magtago, hahanapin ka. Kung saan itinago sana si Jesus, mahanap nila at sasabihin nila, ito yung Jesus na sinasabi nyo na nabuhay muli. Pero they never found the body of Christ because nabuhay siya. Amen? Mamaya, pag sunod natin, alay. Pangalawang, this is number 2, 4 po ito Maraming nakakita at siya ay nagpakita sa mga marami. Nung nabuhay si Jesus, hindi lang nagpakita kay Jesus, sa isang tao, nagpakita sa marami. Maalala ko yung mga men of Emmaus. They were walking, naglalakad sila, pinagkukwentuhan nila tungkol kay Jesus. Alam nyo ba na yung sinasabi nila na Jesus ay nabuhay muli? At hindi nila alam na ang mga kalalakihang ito ay yung kasama nila na naglalakad, yun si Jesus. Nagpakilala, di ba? At alam niyo, ito ang isang dahilan na si Jesus ay nabuhay muli. Maraming nakakita. Hindi lamang siya nawala, hindi lamang naglaho na parang bula, kundi ipinakita ang kanyang sarili sa mga tao. Pagkatapos na siya'y nabuhay muli. Ito ang kanyang pinapatunayan na siya ay talagang physically nabuhay siya. Amen? Yung taga-Emmaus, hindi nila alam yung kasama nila pala si Jesus. Okay? Next, nagpakita sa mga disipulos. Nagpakita. Hindi niya basta iniwan ang kanilang mga disipulos. Bakit, ikanyo? Dahil sa panahon na yun, nasabi nila na nabuhay na si Jesus, marami pa rin sa kanila ang duda. Bakit? O nga, baka nga naman itinago lang para hindi tayo mag-alala. Pero nagpakita sa kanyang mga disipulos. Luke chapter 28 verse 36 to 43, si Jesus ay nakikain sa mga disipulos, nag-ulam pa ng isda. Sinong nag-uulam sa'yo ng isda? Ako, gustong-gusto ko ng isda. Maski hindi kami magkita ng karneng baboy sa isang taon, basta wag nyo lang aalisin ng isda. Okay. Kumain si Jesus na kasama ang mga disipulos at sinabi pa niya, ito ang aking mga sugat. Sabi, Jesus ate feast with them and invited them to touch His wounds. That's in Luke 24:36 to 43. At saka John chapter 20, 27 to 29, He told Thomas, sabi niya, alam nyo, manduruda talaga si Tomas. Oo, maniwala ko, sabi niya, kung makita ko, makapako ang mga butas ng kanyang mga kamay. Alam ni Jesus yun. Di ba dapat sana yung kanyang mga pinagpakuan sa kanyang palad ay naglihom na? Is it naghilom na? Hindi. Pero alam niya na marami ay may manduruda na kagaya ni Tomas. Sabi niya, Tomas, sabi niya, tignan mo. Kita ni Tomas, hawakan mo.
Kasi marami hanggang ngayon ang mga naniniwala kay Jesus pero nagduruda pa rin sila na hindi siya talagang tunay na Diyos. Tao lamang. Siya po ay tunay na Diyos sapagkat walang tao na mabuhay na naiba sa kanyang pagkabuhay. Amen? At hindi lamang yan. Dito, He told Thomas, reach your fingers here and look at my hands. Do not be unbelieving. Huwag kang di maniwala. Maniniwala ka. Kung ito ay sinabi ni Jesus kay Tomas, para maniwala, tayo, nagduruda rin pa ba tayo? Sana hindi naman. Kaya alam niyo, I'm old. I'm 73, mag-74 na ako. Pero when I learn in my life that Jesus Christ is the true God, hindi yung mga nakatayo kung saan nakatayo dyan nakatayo dyan na hindi gumagalaw, hindi yung si Jesus na nakapako sa krus na hanggang ngayon nakapako pa rin. Hindi yun. Si Jesus, He never remained on the cross of Calvary because they brought Him down. They buried Him. But the wonder there is that Jesus rose again. Kaya from time to time, sineselebrate din natin yan. Alam nyo ba? Tuwing Holy Communion, inaalaala po natin yan. Why? That's why wala pa akong narinig ng Holy Communion is just a Holy Communion. But to me, Holy Communion is a celebration. Celebration of what? Of His death and His resurrection. Diba? Tuwing gawin ninyo ito, ika ni Jesus, gawin ninyo bilang pag-ala-ala sa akin. When we remember what has been done by a certain hero, we are celebrating of what he has done. Tama ba ako? Kaya let's celebrate. Kung Holy Communion, you celebrate with your fellow Christians. Next. Okay. He appeared to over 500 at once. Sino ba ang tao na pwedeng magpakita sa 500 na tao na sabay-sabay? All at once. Nagpakita sa kanila. They belong to different places. Hindi ibig sabihin na di kadaming Jesus ang nagpakita. No, that's the power of God. And there is no one who can do that except He is God. Except He is the most powerful God. Hindi makapagpakita. He cannot appear to over 500 persons at once. So, that's what the Bible says, 1 Corinthians 15:6. After that, He was seen by over 500 brethren at once. This was a public event, not a hallucination. Nung nagpakita daw yun, sinasabi sa Biblia, this was a public event. Public event. Pero they are not, as I said, they are not in one place at a time, kundi maraming lugar nagpakita sa 500 ayon kay San Pablo. Hindi lamang hallucination ito. Hallucination ay hindi totoo yon. Parang kunwaring totoo. Di ba? Pero hindi yun. Totoo na si Jesus ay nagpakita sa maraming tao. Hindi ba doon? Nabuhay ba o hindi? Nabuhay. We have the references. Kagaya ito, a reference na nagpakita sa 500 katao na sabay-sabay. Next. Patunay yun, di po ba? He appeared to Paul.
Pagkatapos nakaakyat na sa langit, si Jesus, wala na rito sa lupa, pero nagpakita kay San Pablo. Ibig sabihin na when Jesus went to heaven, He did not stay in heaven by just sitting there. He is still also coming to earth with us. Amen? Dahil kung minsan, alam nyo, maraming mga Muslim, especially in Iran, na hindi nila kilala si Jesus, pero hindi rin nila hinahangad na makilala si Jesus. Pero si Jesus ang nagpakilala sa kanila sa pamagitan ng kanilang mga panalangin. Hanggang marami sa mga Muslim na ito na hinanap na lang nila ng katotohanan after Jesus appeared to them that when He told them that I am the true God. I am the life. And I am the one who will give you everlasting life. Hinanap nila. So, ibig sabihin, during the time of Paul, wala na si Jesus dito, pero according to St. Paul, the risen Christ confronted Paul. Saul, ang pangalan niya noon sa ulo. On the road of Damascus, challenging him from a persecutor to a preacher. Nung nagpakita si Jesus kay San Pablo, hinamon niya siya mula sa mamamatay tao na maging taga-pangaral ng kanyang salita. Basahin na lang natin mamaya mga ito. So, he is alive today. His present ministry. Hindi lamang siyang nabuhay muli, kundi nagpakita at nagpapakita pa rin sa mga mananampalataya hanggang sa panahon na ito. Amen? Kung hindi man nyo nakita si Jesus, sinong nakakita na kay Jesus? Sino? Wala pa, di ba? Pero bakit kayo mananampalataya? It is because with your spiritual eyes, you saw Him. Nakita natin siya. Nabatid natin na siya ay tagapagligtas. Nabatid natin na siya ay makapangyarihan. Nabatid natin na kailanman na ay hindi na mamamatay. Because we have our spiritual eyes. Sapagkat sabi sa Biblia na si Jesus ang ilaw sa mundo. Ang mga tao na sa kadiliman, even up to this time, bagamat marami mga sumusuway, kumokontra sa kaalituntunin na pinapangaral niya. Pero I would like you to know that He is our light. Na kung si Jesus ay hanapin mo sa buhay mo, maski ang inyong mga daang madidilim, bibigyan ka ng kaliwanagan. Kung ang kaisipan mo ay isip makamundo, kung ang kaisipan mo ay isip makasatanas, ikaw ay bibigyan niya ang liwanag. Jesus did not just rise, sabi dito, hindi lamang siya nabuhay at siya'y at nawala na. Ngunit siya ay aktibo na nagtatrabaho sa ating kalagitnaan, sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, sa ating mga pinupuntahan. Siya ay nasa atin sapagkat sabi niya, I will be with you even up to the end of the world. Walang nagsabi ng ganyan. Walang nagsabi na kagaya niya na mahalin mo ang kapwa mo kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. May mga taong mahirap mahilin. Pero ang challenge ni Jesus,
na kung ikaw ay naliwanagan na ang inyong kaisipan, ang inyong puso, walang mahirap, walang itinatangi, kundi lahat ng tao ay kaya mo silang mahalin. Hindi mahal na pagmamahal ng ordinaryong tao, kundi pagmamahal ng maka-Diyos. Yun ang tinatawag sa Biblia na agape, o di kaya agape love is divine love. Unless you have Jesus in your heart, you don't know how to love. At liban lamang na si Kristo ay meron sa iyong puso, ang inyong espiritual na mata hindi mo makikita. Alam nyo ba yung mga tao na sabi nila, oo, papatawarin kita. Pero tandaan mo, hindi ko makakalimutan ito. Tama ba yun? Hindi. Pero kung ikaw ay nabuhay na si Kristo sa puso mo, siya na ang nabubuhay, siya na ang nagmamaneho, siya na ang sabihan mo, Panginoon, malapit na naman mawala ang laman ng aming bigasan. Please, Lord, provide us. Di ba? Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng pangangailangan natin. Ano ang iyong pangangailangan? Huwag mo namang sasabihin na gusto mo ang malaking palasyo. Hindi ka pwedeng bigyan ni Jesus ng malaking palasyo sapagkat sa maintenance lamang, hindi mo kayang magbayad, hindi natin kayang magbayad. Kung anong meron ka, pasalamatan mo. At ito, ang palatandaan din ng Diyos ay dahil ikaw ay nagtitiwala sa Kanya, liban sa mga merong kang maliit lamang, pagpapalain ka sapagkat kung hindi ka niya mapagkatiwalaan sa maliit, paano ka mapagkatiwalaan na malaki? Yung mga squatter sa Maynila nung panahon ni Imelda Marcos, pinatayuan sila ng bliss. Alam niyo ba yung bliss? Para may tirahan sila, hindi sila matira sa barong-barong, mga tagpi-tagpi na karton lamang. Alam niyo yung ginawa? Pumunta sila, tiniran din ng pangsamantala. Ibinenta. Kaya kung anong meron tayo, thank you Lord. Kung panahon na gusto ng Diyos na bigyan tayo ng palasyo na bahay, ibibigay niya. Huwag mong sasabihin na bigyan ka ng kotse. Sigurado ako na ibebenta mo lang yan sapagkat wala ka din pang gasolina. Pero mga mahal ng gasolina, no? Well, isa sa mga dahilan ito na ang ating Diyos ay buhay. Si Jesus, siya ay namamagitan sa atin sa Diyos. Sa Colossians chapter 3, verse 3, na Jesus is sitting in the right hand of God as a mediator. Alam niyo ba ang mediator? Jesus is not only, hindi siya unbalanced na mediator. Hindi siya namamagitan na kampi sa kabila. Parehong binabalanse ito. Kaya kinakampihan niya ang mga alituntunin ng Diyos at kinakampihan niya rin ng mga tao. Bakit paano niya kinakampihan? Bakit niya alam mo, kung intercede mo ang tao, may paniniwala ka na nagkamali lamang siya o di kaya may pag-asa pa rin na magbago siya. Pag namamagitan ka, siya ay namamagitan, si Jesus, para sa iyo, para sa akin, na kung tayo ay magkasala. Huwag nating sabihin, wala na, di na ako punta sa church, punta na ako sa impyerno. No, hindi totoo yan.
Once na iniligtas ka ni Jesus, pero huwag niyong gagawing lisensya naman ito. Iniiwas niya ang mga bagay na masasama sa iyo. Sabi niya, hindi ibibigay ng Diyos ang pagsubok na mga malaki kaysa ating makakaya. Alam niyo ba yon? Siya ay namamagitan. Kung may kasalanan po tayo, sabi niya, Panginoon, o Ama, hindi Panginoon, siya ang Panginoon. Ama, sabi niya, nagkasala na naman si John. Patawarin mo siya. Alam niyo, kung si Jesus ang nagsabi ng ganun, alam niyo kung may anak ng presidente, humihingi ang kanyang anak ng permit. Yung tatay niya, sige, sabihin mo na wag na siyang ulitin, ha? So, parang ganun ang Panginoon. He is interceding us. Ito ang pinakamaganda sa atin sapagkat kung Jesus nung nabuhay, ay nabuhay na lang na kung tayo ay magkasala, wala nang pakialam sa atin. Hindi. Meron siyang pakialam. He still intercede us no matter what manner of sin we have committed. God is taking care of you. Siya ang sumasagot sa inyo. Bakit naman na pinapatawad tayo ng Diyos sa lingid sa ating mga napakalaking kasalanan? Bakit? Hindi naman tinitignan ni Jesus yung nagawa mo eh. Kung si Jesus ang nag-i-intercede sa iyo, hindi nakikita ng Ama ang nagawa mo, ang nakikita niya yung nag-i-intercede sa iyo. Amen? Nakukuha niyo ako? So that's Jesus Christ. Jesus Christ is alive today. He is still interceding us even up to the end of time. Liban lamang. Alam niyo, I always use the terminology na once na naging Kristiyano ka, iniligay ka sa kanyang palad. God is big, di ba? He can put you in His palm. Nakikita ka niya every day. Ano man ang ginagawa mo dito sa kanyang palad, ginagawa natin sa mundong ito, ay nakikita niya. Amen? Liban lamang, hindi ka na niya i-intercede kung tumalon ka na mula sa kanyang palad, pababa. Pero habang ikaw ay nasa kamay pa ng Diyos, inaalagahan ka niya, liban lamang kung ikaw ay umalis mismo. Christ, who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Amen. Si Kristo na namatay, na siya'y nabuhay din, sabi niya, ay nasa kanang kamay, He is at the right hand of God, interceding us. At sabi sa Hebrew chapter 75, He never leaves to make intercession for He ever lives. Mali pa yung laging buhay. To keep intercession for us. Amen. Masaya ba tayo doon? So, tayo ay nasa tinatawag na triumph of life. This is the triumph of life. Dapat na hindi tayo maligtas, pero because Jesus triumphed on the cross of Calvary, He died and on the third day rose again, He is interceding us. Next. Ito ang tandaan ninyo. Si Jesus ay nasa atin. Amen? Huwag naman natin siya dadalhin kung saan-saan. God is with us. Pero huwag naman natin dadalhin si Jesus kung saan-saan. Kuha niyo ako?
Baka naman Kristiyano ka, nagbibiraos ka pa. Oh, nakikipaglasingan ka pa. Nakikipustahan ka pa sa mga bilyaran. That's not a kind of a person whom Jesus died for. Hindi ganong tao ang kung bakit namatay si Kristo, kundi sa mga sinasabi niya na lagi akong nasa sa inyo. Ano ang sabi sa Biblia? Law? Sabi niya, I am with you always, even to the end of the world or the age. Sinasabi ko sa inyo, when you have Christ, when you live by His word, when you do not neglect your duties to God, He always with us, and He will always give us our safety. Hindi niya sasabihin na bahala ka na sa buhay mo. Kundi sabi niya, I will take care of you. Amen? That's the reason why Jesus is alive today. To be with us. At sabi niya sa Hebreo 13:5 hanggang 6, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya, God is with us, but He will forsake us. That means na implied na yon. Kung ang Diyos ay hindi kanya iwanan, hindi kanya rin pababayaan. Amen? Sa aklat ng Salmo, tayo ay tinatawag ng apple of God's eyes. Mansanas ng mga mata ng Diyos. Ewan ko kung bakit tawag ng tao apple of God's eyes, sapagkat ang ibig sabihin pala nito ay tuwang-tuwa ang Diyos sama Kanya sa mga mananampalataya sa Kanya bilang Kristiyano. Tuwang-tuwa. So you are God's apple. Kayo ang pinagtutuunan ng Diyos ng pansin. Pag nakikita niya tayo gumagawa, nagpupuri sa Kanya, natutuwa rin sa atin. Amen? At ito, He is coming again. Yan ang tanda ninyo. Sabi ni Jesus sa chapter 14, let not your heart be troubled. Believe in God, sabi niya. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. I would have told you I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. I will come again, Jesus said, and receive you unto myself, so that where am I, there you may be also. Para sa mga Kristiyano ito, basahin nyo paulit-ulit John chapter 14, chapter 1, verse 1, verse 2 and 3. Yun po ang sinasabi. Sabi niya dito na, the same Jesus who was taken up from you in heaven will so come in like manner as you saw Him going into heaven. Yun ang tinutukoy ko kanina. Na kung paano nyo nakita na umalis si Jesus, na hanggang di nyo na makita, ganun din, babalik din si Jesus, na kagaya ninyong nakikita, pabalik. Okay? Pero yung pagbalik niya yon, hindi para mabayaran niya ulit ang kasalanan ng mundo, kundi kukunin lang niya ang kanyang mga pagmemayari. Pag may-ari ka ng Diyos, He is going to take you with Him. Revelation, behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him. Amen? Last na ito. Hindi pa, meron pa. The triumph of life over death. Kung bakit pagwawagi ng buhay laban sa kamatayan, sapagkat mga tao na kung sino man ang sumampalataya, sila ang pinagtutuunan niya ng pansin.
na kailanman ay hindi na mamamatay ito, mga ito. Amen? Oo, mamamatay tayo physically. Hebrew 9:27, lahat ay itinakda ng Diyos na tayo'y lahat mamamatay. Pero pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin, when we were finally with Jesus, hindi na tayo mawawala sa Kanya. We will live with Him forever. Ito po ang pag-asa natin. Ang buhay natin dito, sandali lang. Pag yung iba nga yung mga iba na sinasabi nila na mamamatay na yan. Mas marami pang mga namatay na mas bata pa. Si Pastor Tuason, Bishop Tuason, isurrender nyo na yan, Pastora. Talagang ganyan. Sabi ni Mrs. niya, hindi pwede ko isusurrender yan. Mas maraming mga pastor na batang-bata pa namatay, nagkandamatay sila, pero siya buhay pa. Sabi ni Pastor Tuason sa akin, si Mrs. niya, sabi niya, Pastor, meron akong ipinapahid sa mga paa ni Pastor, at ngayon, nakakalakad na paisa-isa. Hindi pa namatay. Well, mamamatay din tayo sa mundong ito. Pero pag kunin na tayo ni Jesus, hindi na natin matitikman yung tinatawag sa Biblia na pangalawang kamatayan. Sapagkat may kasabihan, if a man is born twice, he die once. But if a man who born twice, who born once, he died twice. Ulitin ko sa Tagalog na lang. Ang tao daw na ipinanganak na minsan lamang, dalawang beses siya mamamatay. At ngunit kung ang tao ay nabuhay, ipinanganak na dalawang beses, ay minsan lamang mamamatay. Paano naging ganun? Sapagkat dalawang kapanganakan natin, di ba? Nung pinanganak tayo sa nanay natin, isa. Noong tayo'y tumanggap kay Kristo sa John 3, verse 3, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of heaven. Nung ipinanganak tayo sa pangalawa, at pag nataktikman mo yung pangalawang kapanganakan, mamamatay ka minsan lang. Pero sapagkat may dalawang klase ng kamatayan. Yung physical death at saka yung tinatawag sa Biblia na second death. Amen po ba? So, nagwagi si Jesus doon. At alam niyo, death is defeated. Yung kamatayan na inaasahan ni Satanas na kasama tayo, sabi nila, si Satanas daw ang hari ng impyerno. Hindi. Sinong may sabi sa iyo? Hindi siya ang hari ng impyerno. Hindi pa nakakapunta si Satanas sa impyerno sapagkat na takot siya doon. Gusto niyang mag-akay ng marami din para may kasama siyang pupunta sa impyerno. But to us as Christians, that death na sinasabi sa Biblia na pangalawa ay hindi na natin matitikman pa. Death is swallowed up in victory of the death. O death, where is your sting? Sabi niya. I am the resurrection and the life. He that believes in me, though he were dead or die, he shall live again. Amen? So, maraming salamat. Marami pa. Meron pa pala. Eternal life is guaranteed. Alam niyo ba yung garantiya? Maraming garantiya dito sa sa mga refrigerator o appliances na binibili natin. 1 year guarantee, nasira. Ang dami ng kuskus balungos, wala na yung guarantee. Pag lang yung selyo, wala na yun.
Pero tayo, nasira man yung selyo mo when you are in Jesus Christ. You are guaranteed for life everlasting. Okay, pakibasa na lang yan. Meron pa ba? Conclusion, kung siya'y nabuhay, o ano ngayon? Ayan. The resurrection is not just a history. It is our hope today if Jesus is alive. Kaya sabi yung iba, anong malay ko kung nabuhay si Jesus? Ano yan para sa akin? Baliwala sa kanila sapagkat they do not know the taste of being saved. Alam niyo, sabi niya dito na our sins are forgiven. Namatay. Ang mga kasalanan natin ay napatawad. Our prayers are heard. Pinakinggan ng Diyos at pinapakinggan at papakinggan pa ang mga panalangin natin. At sinasagot, our future is secure in Jesus. Amen? Wala na. Hanggang doon na lang. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Mahaba-haba, pero I know that you know the reason why Jesus is alive. Tumayo na po tayo. Hallelujah. Kung buhay si Jesus sa ating mga buhay, anong gagawin natin? Pasasalamatan natin siya. Sabi natin, Panginoon, nabuhay ka pala. Ang dami ka palang mga bagay na ginawa para sa akin. Kaya, Panginoon, sasabihin natin, dapat lamang na dumikit din ako sa iyo. Sapagkat kung gaano kadikit ko sa iyo, mas matigit ka pa. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. O Lord, maraming salamat sa triumph of life na ito. Na minsan si Jesus ay namatay, sa ikatlong araw na buhay muli. At ang kanyang pagkabuhay, siya ay umakyat at siya ay naging tagapamagitan ng aming mga buhay. Nag-aasikaso sa amin, nagbibigay sa aming mga pangangailangan. Lord, we glorify your name. We are happy, Father, because of your greatness. Lord, sinakripisyo mo talaga ang mga bagay na mahihirap para sa aming lahat. Bakit, Panginoon, di mo gawin ang aming mga buhay sa inyong kagustuhan? Lord, ihinahadog namin ang aming lahat. Thank you. Bless us all together this morning, Lord. Thank you for the simple message, but we know many among us, if not all of us, are blessed of what we have heard this morning. Thank you. We glorify your name. In your name we ask.